Okay, ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa reincarnation. Kung totoo ba to o hindi. Sasagutin ko ang tanong na to at the same time ay magbibigay din ako ng explanation. Pero bago ko ibigay ang sagot, gusto ko lang malaman nyo na ang aking sagot ay manggagaling sa Bible dahil naniniwala ako na ang mga sinasabi ng Bible ay ang katotohanan. At syempre nagsagawa rin ako ng sarili kong research, mapapanood nyo yun sa ilan sa mga videos ko dito. Ang patunay na si Jesus Christ ay totoong Diyos at video about sa Bible. Sasabihin ko lang po uli, mas mahalaga po is magkaroon kayo ng sarili nyong time para pag-aralan ng Bible at mag-research, mag-aral kung totoo ba talaga ito. Huwag kayong maniwala basta-basta sa akin o kung kani-kanino man. Tungkulin nyo yun para magkaroon kayo ng personal relationship kay Jesus Christ. Ngayon balik na tayo sa topic kung totoo ba talaga ang reincarnation. Ang sagot dito ay hindi. Yes mga kapatid, hindi po totoo ang reincarnation. Kasi ang ibig sabihin kasi ng reincarnation ay once na ikaw ay namatay, ikaw ay mabubuhay uli o ipapanganak ka uli. Bale mag-umpisa ka ulit sa pagkabata, wala kang memories about sa mga nakaraan mong buhay. Meron daw ibang mga tao na nakaranas sila na na-experience nila o nagkaroon sila ng vision sa kanilang nakaraan na buhay. So sila daw ang magpapatunay na totoo ang reincarnation. Pero ito ay malayo sa sinasabi ng Word of God sa Bible. Ang katotohanan mga kapatid ay once na tayo ay namatay, dalawa lang ang ating kahantungan. Hindi tatlo kasi sinasabi ng iba na meron daw purgatorio pero ang totoo walang purgatorio sa Bible. Dalawa lang ang kahantungan natin, impyerno o kaya langit or heaven or hell. Maraming verse na nagsasabi about sa hell pero isang verse lang muna ang ating tatalakayin ngayon. Itatapon sila sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Okay, so dito malinaw na sinasabi na itatapon sila sa apoy at magngangalit ang kanilang ngipin. Ito yung tinatawag na impyerno. Maraming mga katawagan sa impyerno, meron ding Sheol, bottomless pit, o kaya lake of fire. Pero doon na lang tayo sa mas madali, impyerno or hell. Magugulat kayo dahil mismong si Jesus sinasabi ang tungkol sa impyerno 46 times. Si Jesus Christ ang may pinakamaraming verse kung saan sinasabi niya ang tungkol sa impyerno. Bakit? Kasi gusto ni Jesus Christ na bigyan tayo ng babala at kung hindi natin pagsisisihan ang ating mga kasalanan at wala tayong faith kay Jesus Christ, ito ang pwede niyong kahantungan. Ngayon pumunta naman tayo sa heaven. At ito yung ilan sa mga example na kung saan si Jesus Christ ay nagsasalita ng tungkol sa heaven. Nung panahong si Jesus Christ ay pinako sa krus, si Jesus Christ ay merong nakasama, dalawang magnanakaw. Ang isa ay ayaw maniwala sa kanya kung walang pruweba at ang isa naman ay naniwala agad sa kanya. At ito yung kanilang naging usapan. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Okay, ilan lang to sa mga example kung saan sinasabi ni Jesus Christ ang tungkol sa heaven. Kaya ito lang ang kahantungan ng tao, alinman heaven or hell. Anong mangyayari dun sa mga taong hindi naniniwala sa impyerno at sa langit at naniniwala sa reincarnation? Sasabihin ko ang totoo. Delikado kayong mapunta sa impyerno kung yan ang inyong paniniwalaan. Dahil kayo ay niloloko lang ng demonyo. Ang demonyo ay nandito mismo sa mundo. Ang impyerno ay hindi kaharian ni Satanas. Si Satanas ay nandito ngayon sa mundo. At yun ay mababasa din natin sa Bible. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, na nanlilin lang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Narinig niyo yun mga kapatid?
ang demonyo ay itinapon sa lupa kasama ng kanyang mga anghel, hindi sa impyerno. Ang mga demonyo ay nakakapaglabas-pasok sa impyerno kung kailan man nila gustuhin para pahirapan ang tao habang sila'y nasa impyerno, at pwede rin silang bumalik dito sa mundo para linlangin ng mga tao sa mga ganitong paniniwala, kagaya na lang ng reincarnation. Merong ibang mga religion na naniniwala sa reincarnation, pero sasabihin ko sa inyo, wala silang patunay na ito ay totoo. Puro lang mga testamento ng tao. Pero ano ba yung sagot kung bakit nalalaman itong mga taong ito na sila ay nabuhay sa ganitong lugar at sa ganong pagkakataon na sila ay dati nang pinanganak? Well, ganito po kasi yan mga kapatid. Dahil sa nalaman natin na si Satanas at ang kanyang mga kampon ay nandito lang sa lupa, sila ay nakabantay sa atin mula pa nang tayo ay pinanganak. Kaya alam nila ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Yung mga tao na sinasabi nila na sila is nabuhay sa ganitong lugar at sa ganong oras, merong demonyo lang na nagbibigay sa kanila ng ganong klaseng impormasyon. Yes mga kapatid, tayo ay bantay sarado ng mga demonyo para makuha nila ang ating kaluluwa. Bakit? Dahil ito lang ang tanging paraan para magantihan nila ang ating Diyos. Dahil hindi nila kayang gantihan ng ating Diyos, ang kanilang galit ay ibubunto nila sa atin. Dahil tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos. Ito yung ilan sa mga Bible verse na magpapatunay na nililinlang tayo ng demonyo. At hindi naman iyan nakapagtataka. Dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkunwari ding mga alagad ng katuwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Malinaw na sinasabi dito na kung si Satanas nga ay nagpapanggap na anghel ng liwanag, ganun din ang kanyang mga kampon. Yan ang masaklap na katotohanan mga kapatid. Kaya hanggang dito na lang po muna tayo mga kapatid. At ulitin ko po uli, kung gusto nyong mas maliwanagan about sa Bible, meron akong ginawang video, pero mas maganda pa rin kung kayo mismo ang magsasagawa ng sarili nyong research para sa personal relationship nyo kay God. Hanggang dito na lamang po. Thank you and God bless.